The lie that you have believed in for a long, long time is this. Minsan swerte, minsan malas. Pinaniwalaan nyo na yun, di ba? Yung habang nabubuhay ka, ganyan talaga. Minsan swerte, minsan malas. Swerte tayo ngayon, pero darating ang araw, mamalasin din tayo. Di ba? Matagal mo nang pinaniwalaan yan. Kaya ang buhay mo, tingnan niyo ako, ganyan ang ganyan. Parang tsa-tsa. Alam mo yung tsa-tsa? Yung palapit ka na pero pabalik ka pa rin. Imagine mo kung ibuburol ka, ililibing ka, tapos ang nagmamarcha sa'yo, nagtsa-tsa-tsa. Kailan ka malilibing? Kaya hindi mo mapuntahan yung pangarap mo kasi pinaniwalaan mo ng minsan swerte, minsan malas. Minsan swerte, minsan malas. Bakit sinungaling yan? Mali yan. Sa binasa natin kanina. Anong sabi ng Diyos? Gusto mong pagpalain ka? Piliin mo. Piliin mo. Pinipili po ang buhay. Hindi pinapabayaan mangyari. Tapikin mo yung katabi mo, lakasan mo, sabi mo, piliin mo. Ito pa, may ipuprove ako sa inyo, dyan sa swerte at sa malas. Taas ang kamay, nakatabi mo yung asawa mo ngayon. Ayan, okay. Gusto ko tingnan mo ang asawa mo. Tingnan mo yung asawa mo. Ikaw ba'y sinuwerte o minalas? Ito lang sagot ko sa'yo. Pinili mo yan eh. Hindi yan dumating, swerte o pinili mo. You have a choice. And God is telling you, choose. Akala ko noon, nung ako'y lumalaki, ang buhay talaga'y swerte, ang buhay ay malas. Kaya, naghihintay na lang ako kung ano mangyari. And then when I found this word, Moses was saying, choose. Pili ka. Ano gusto mo? Pagpalain o hindi? Ay, pwede palang piliin. Sino sa inyo rito ang gustong mabless? There you go. Choose. Choose life. Piliin ang buhay. In Deuteronomy chapter 28, Moses gives a rundown list of blessings. Pag pinili mo daw ang buhay, pag pinili mong sumunod sa Diyos, ito ho ang mga mangyayari sa iyo. Sabi niya, you will have many descendants. Nadami ang iyong pamilya. Ano pa? You will have huge harvest. Ano pa? You will have economic abundance. Wow! And then you will have military victory. Moses told them, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Itataas ka ng Diyos. Para ano? Maging mayabang? Hindi. Ibibless ka ni Lord. Para ano? Para ikaw lang ang bless? Hindi. Blessings are given to you so you can be a blessing to others. Amen? Tingnan nyo yung katabi nyo. Mukha bang bless na bless? Yes! Kaya yan, binibless ni Lord. Ibibless ka niyan. Ililibre ka niya ng lunch mamaya. Ha? Ang lakas ng palakpak ng mga katabi. Diba? Yan ang pangako ni Lord. Itataas kita para ano? Para i-bless mo yung iba. Pero may isang choice pa. Pag ito naman ang pinili mo, death. You'll become unfaithful to God. Moses says, but if you refuse to listen to the Lord your God and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. At ito ho ang mga listahan ng hindi pagpapala. Kabaliktaran ng listahan ng pagpapala, death, drought. Pag may tagtuyot, walang harvest. Ano pa? Calamities, disease, famine, war. And the worst, you will be conquered by other nations. Ang pangako, pag pinili mo si Lord, kayong tataas. Pero pag hindi, kayong nasa baba. At nakakalungkot man, ito'y katotohanan. If you read Deuteronomy chapter 28, makikita nyo, Moses was telling them, if you choose God, these are the blessings in 14 verses.
These are the curse if you choose death. 32 verses. Dami. Naku, buti kung marami ang curse. Hindi lang yon. Karumal-dumal ang parusa. I don't want to use the word parusa. Baka may misconception sa inyo. I would like to use the word suffering. Yun na lang. Grabe ang mangyayaring karumal-dumal pag pinili mo hindi maging tapat sa Diyos. I'll give you an example. Sabi doon, a famine so severe will happen to your land. Sobra. Walang makain ng tao. And people will become cannibals. Alam niyo yung cannibals? Ang kinakain ng tao ay tao na. Meron pang mas malala. Mothers will eat their babies after birth. Grabe. Bakit ganyan? Ito ho ang sagot. Para sabihin, seryoso si Lord. Hindi siya nagbibiro. Pag ang pinili mo ay death, hindi ka tapat sa Kanya, lagot ka. Pero pag pinili mo ay kabutihan at pagsunod sa Diyos, pagpapalain ka. Now, let me clarify. Very, very important. Pag pinili nyo hindi sumunod sa Diyos, hindi ka na kailangan parusahan ng Panginoon. Ako'y naniniwala talaga dito. The Lord need not punish us anymore. The punishment of sin is sin itself. Hindi na kailangan parusahan ng Diyos. Tinitingnan na lang ni Lord, awang-awa na siya. Pag pumasok pa siya at parusahan pa tayo, wala na. Wala na tayo. Halimbawa, nang babae ka, ang dami mong asawa. Parusa yan. Bakit? Ang dami mo ring biyenan. Isa na nga lang, hirap ka na eh. Dinagdagan mo pa ng iba. Naintindihan nyo? Hindi na kailangan parusahan ni Lord. Minsan kasi ang concept natin, pag mali akong ginawa, paparusahan ako ng Diyos. Actually, yung mali mong ginawa, ay napaparusahan ka na. Alam mo, bawal kang kumain ng lechon. Kaya lang piyesta. Tapos ikaw ang unang bisita. Ikaw ang unang kakain ng balat. Anong sabi mo? Lord, alisin niyo ang kolesterol sa lechong ito. Diba? Alam mo eh. Pero hindi mo pinigilan. Pinarusahan ka ba ng Diyos? Who are studying here? Students, raise your hand. Listen to me. If you did not study for the test, tapos nag-e-exam ka na, hindi mo masagot ang tanong sa exam. May tanong ako sa inyo. Sino may kagagawan? Si Lord? Nagpadala ba ng anghel ang Panginoon at sabi, hindi nag-aral. Anghel, baba ka, takpan ang tamang sagot. Bababa ba yung anghel, tapos tatakpan yung tamang sagot para hindi mo masagot? Hindi kailangan parusahan ng Diyos. Parusa na yan. Di ka nag-aral. Ano pa? Merong isang mag-ina, maliit yung baby niya, nagsimba. Takbo ng takbo yung bata sa simbahan. So yung nanay, ang ingay ng bata, hinahabol niya. Tapos mamaya yung bata, tumakbo doon sa harapan ng krus. Tapos naabutan din ni mami yung bata. Nahawakan niyang ganyan. Tapos talagang, sorry Lord, ganyan, sorry Lord. Pagtalikod ni mami, bit-bit yung bata, napatid siya. Nahulog sila sa sahig. Pagbangon ni mami, alam mo sabi niya, pinarusahan tayo ni Lord. Pinatid tayo. Alam nyo, nagsalita si Jesus. Dumilat at sabi, Hoy, paano kita papatirin? Nakapako ako dito. Yun ang ibig sabihin. Hindi na niya tayo kailangan parusahan. The punishment of sin is sin itself. It is sin itself. Actually,
God simply respects our decision to do things our way. But He is telling us there are consequences, there are blessings. If you choose death, you will suffer. Sabi niyo nga, suffer. May isang bata, lumapit sa daddy niya. Daddy, may assignment po ako. Ang tanong po, what's the difference between dinner and supper? Sabi nung daddy, madali lang yan anak. Pag kumain tayo sa labas, ang tawag dyan, dinner. Pag dito tayo kumain sa bahay, at nagluto ang mami mo, suffer yan. Suffer. There is a consequence. There is also blessings.